10:00 na naman at oras na para sa isang kwentong hindi ka patutulugin. Ito ang 10 o'clock stories. Sa San Pablo City, Laguna, nagsisimula ang umaga gaya ng libo-libong araw na dumaan. Mga tindahan ay nagbubukas, mga tricycle ay umaandar, at mga bata ay papunta sa paaralan. Pero noong araw na iyon, may isang batang hindi na makararating sa kanyang silid-aralan. Awan niyo na po, tulungan niyo po kami. Sana po, makamit ang gusto niyo ng kapatid ko. Wala po siyang kamalay-malay. Kanyang pangalan ay Gianni Rip Nordero, 8 taong gulang, isang grade 3 pupil. Si Gianni ay isang karaniwang bata, mahilig maglaro, mahilig matuto, at mahal na mahal ng kanyang pamilya. Ayon sa aking pananaliksik, si Gianni ay pinalaki ng kanyang mga tito at tita. Pagkasilang pa lamang ay ibinigay na ito ng tunay niyang inang si Rochelle Juarez sa kapatid ng kanyang asawa. Ang bata ay lumaki sa pagmamahal ng mga itinuring na magulang, ngunit itong Oktubre lamang ay namaalam na ang itinuturing na ina ni Gianni, kaya ayon sa tunay na ina, isang pagkakataon na sana ay maibubuhos niya ang pagmamahal sa anak ay biglang naglaho. Pumapasok sa eskwela si Gianni, dala niya ay hindi lamang ang bag, kundi ang mga pangarap ng isang batang gustong maging mabuting tao. Ayon sa inang si Rochelle ay inayusan niya pa ang bata. Inayos ang uniforme para sa pagpasok sa paaralan. Hindi niya akalain yun na pala ang huling araw na makakasama niya ang anak. Noong umagang iyon, Enero siyam ng taong 2026, si Gianni ay naghihintay sa kanyang ama o tiyo na mas mabuti pang tawagin ko na lamang na ama upang ihatid siya sa paaralan. Ang maghahatid sa kanya ay naligo lamang, ngunit nang ito ay handa na para ihatid ang bata, ay laking gulat ng ama na wala na ang bata at tanging bag na lamang ang naiwan rito. Inakala nila na ang bata ay nauna nang pumasok sa paaralan, ngunit hindi siya dumating sa eskwela, hindi siya bumalik sa bahay, at doon nagsimula ang takot. Ang 11:00 ng umaga, natagpuan ang katawan ni Gianni sa isang masukal na damuhan malapit sa isang kuweba. May mga sugat sa kanyang leeg, tiyan at tenga. Halos maputol na ang ulo ng bata at putol-putol rin ang mga daliri nito. Isang krimen na hindi mo maisip paano at sinong halang ang kaluluwa ang gagawa sa isang musmus na bata. Sa totoo lang, habang ginagawa ko ang script na ito, ay hindi ko mawari ang aking nararamdaman, halong galit at awa. Hindi ko man kilala ang pamilya ng biktima, ngunit ang aking nararamdaman ay sukdulan. Isang batang 8 taong gulang ang biktima ng matinding karahasan. Isang eksenang hindi kailanman dapat makita ng kahit sinong magulang. Ang buong San Pablo ay nabalot ng galit at lungkot, maging ang buong Pilipinas. Isang bata ang pinatay sa mismong komunidad na dapat sana'y ligtas. Sa social media at sa lansangan, iisa ang sigaw ng mga tao, hustisya. Sino ang gagawa ng ganitong brutal na krimen sa isang musmus na bata? Sunod-sunod na krimen ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sa sinabot po ng kapatid kong karumalduman, hindi po namin matatanggap talaga. Parang ama niyo na po, tulungan niyo po kami. Manito, sumuko ka na kung ikaw ay may gusto pang lumawig pa ng kaunti ang iyong buhay pagkat ang ginawa mong karumaldumal na gawain ay walang kapatawan. Ang nakakasakit pa ng loob ay ang mga biktima ay mga taong may malawak pang hinaharap na binawi sa isang iglap ng mga taong halang at salot ng lipunan. Ang mga tao ay balot ng tanong, ito ba ay gawa ng isang taong lulong sa ipinagbabawal na gamot o taong may sakit sa pag-iisip? Dahil sa pangyayari ay naglabas ng pabuya ang local government na umabot sa 150,000 pesos para sa agarang pagkahuli sa suspect na gumawa nito sa musmus na bata. Ayon sa pulisya, isang kapitbahay ng pamilya ang naging pangunahing suspect, isang taong kilala ng biktima. May lumulutang na 2 witness. Ang isa ay may nakita raw na lalaking puno ng dugo ang damit
At ayon naman sa isa pang witness, nakita niya ang lalaki ring ito na naghahasa ng gulok ng gabi bago ang krimen. Yung mga investigador natin, actually, nagpunta dito, may mga witness silang nakausap. May dugo sa damit, nakita nila yon. Tapos nung before na nangyari yung crime, siya lang yung naghahasa ng... Substantial evidence ang naging basihan ng kapulisan upang hulihin ng suspect na 59 years old na pinsang buo ng ama ng batang si Gianni. Lumabas sa investigasyon na maaaring nagsimula ang lahat sa isang alitan ng mga bata. Ayon sa pamilya at investigasyon, ay maaaring naghiganti ang suspect sa bata dahil sa kadahilan ng lagi raw pinapaiyak ang kanyang apong babae. Na kung tutuusin ay isang mababaw na dahilan. Kung siya ang tunay na gumawa ng krimen, isang rason na hindi sapat para wakasan ang buhay ng batang may maliwanag pang hinaharap at pasakitan ng pamilya ng biktima sa brutal na pangyayaring ito. Magulang ng bata, yung kanyang anak ay medyo hyper kasi normal naman sa mga bata na medyo kalikutan yung ganung age. Base po sa kanyang ina ay nagagalit po itong suspect na kung saan ang kalaro nitong biktima ay kanyang mga apo. Bali madalas daw po napapaiyak. Isang away bata na normal lang sa mga ganoong edad. Kahit anong dahilan, hindi ito sapat na rason sa pagtitilang buhay ng isang musmos. Sa kapulisan ay hindi kasama sa watch list ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang suspect. Hindi sasailalim ito sa drug test sapagkat hindi ito drug-related. Ngunit kilala ang bayan na ito sa maraming kaso ng gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Mariin niya itong itinatanggi. Sinabi niya pa na, malinis ang konsensya ko. Hindi ako ang pumatay sa bata. Ayon din sa mga tao ay nakita pa itong bumisita sa unang lamay ng bata. Mali, mga paratang. Tinatanggi po nyo? Hindi po ko ginagawa yun. Bakit po kayo pinagbintangan? Bakit po kayo naresto? Hindi ko po alam sa kanila. Malinis ang posisyon ko. Ang sospek ay sinampahan ng kasong murder sa City Prosecutor Office. Ngunit agad din Ilan sa mga dahilan kung bakit hindi na hot pursuit. Krimen kahapon, hinuli ngayon. Tinuro lang ng kapitbahay. Walang direct evidence. Inaresto matapos ang ilang araw. Ito ay maaaring pinagbasihan ng piskal upang palayain ang sospek. Sa isang bahay na dati puno ng tawanan, nananatili na lamang ang katahimikan. Isang batang nangangarap ay hindi na muli maaabot ang kanyang munting pangarap. Ang pamilya ng bata ay hindi na muling masisilayan ng ngiti at tawa. Ang kwento ni Gianni ay hindi lamang isang balita. Isa itong paalala na ang bawat bata ay may karapatang mabuhay, mag-aral at mangarap. At ang bawat komunidad ay may tungkuling protektahan sila. Para kay Gianni at para sa lahat ng bata. Ating ipagdasal ang kaluluwa ng batang si Gianni at makamta ng agarang hustisya. Tutukan po natin ang kasong ito hanggang sa pinakadulo. Ano ang inyong nararamdaman sa pangyayari? Sa tingin nyo ba ang sospek ang gumawa ng krimen? Maraming nagsasabi na dapat nang ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Dahil sa sunod-sunod na krimen na ang karaniwang biktima ay mga inosenteng bata. Sang-ayon ka ba sa pagbabalik ng death penalty? Maaaring mag-iwan ng opinion sa comment section at story na gusto nyong i-cover ko at huwag din kalimutan i-like, i-subscribe at pindutin ang bell ng channel na to para sa mga bagong kwentong aking ihahatid sa inyo. Ito ang 10 o'clock stories hanggang sa susunod na 10:00. Maraming salamat po.